Matatapos na nga ang taong 2023 pero kailangan ko pa rin talagang magpunta sa ospital ngayon. Sobrang nag-aalala na talaga ako sa nararamdaman ko, baka kung ano na nangyayari kay baby sa sinapupunan ko. Kaya naman talaga this morning ay maaga ko nang niyaya si Daddy Gerson nyo dito sa ospital. Kahapon ng umaga pa nga sumusulpot-sulpot yung sakit ng tagiliran ng puson ko. Hindi ko talaga alam kung ano nangyayari. Nung umaga nga ay hindi pa masyadong masakit pero nung hapon ay grabe na talaga ang sakit, na papaaray na ako. Kaya naman nabahala na talaga ako kahapon at nag-post na ako sa Facebook. Baka sakaling merong makapag-suggest sa akin na ano bang dapat gawin ko at kung normal pa ba itong nararamdaman ko. Maraming salamat nga pala sa mga nag-PM at nag-comment kung ano ba ang mga suggestion nila sa mga ganitong kalagayan dahil first time ko lang talaga makaranas ng ganito sa pagbubuntis. Dalawa na nga ang naging anak ko pero hindi ko naranasan itong ganitong pagsakit ng puson kaya feeling ko ay hindi ito normal. Kaya naman nag-post na lamang ako baka sakaling may mag-suggest nga dahil hindi nga ako makahanap ng OB-GYN ko kahapon. May napuntahan nga kaming ospital pero wala silang OB-GYN ngayon kaya lumipat kami dito sa may kabilang ospital. Dito nga ay merong OB-GYN at ito nga ang nakachat ko kahapon na OB. Ang bait-bait niya nga at sinadjust niya sa akin na magpa-check up na ako this morning kapag masakit pa. Gabi nga kasi ay nag-take ako ng pampakapit kay baby kaya medyo siguro humupa yung sakit pero this morning talaga ay sumakit na naman kaya ako nagising. Salamat nga pala dun sa kumare ko na nag-refer sa akin sa OB-GYN na nagre-reply daw agad sa chat. Sabi nga ni Doc kagabi ay kailangan ko na daw pumunta sa may emergency room dahil baka nga nagbabanta si baby. Pero buti na lang talaga pagka-reply ni Doc ay medyo humupa na nga yung sakit ng puson ko kaya inobserbahan ko na lang muna hanggang ngayong umaga. Kaya nung sumakit na talaga this morning ay nagdesisyon na akong pumunta dito sa ospital. Mabuti na lang talaga ay may schedule ngayon si Doc na for CS dito sa ospital na to kaya naman natingnan niya rin ako ngayong araw na ito. Sobrang nakampante talaga ako, narinig kong malakas ang heartbeat ni baby. In-advise nga ni Doc na ituloy ko ang pag-inom ko ng pampakapit kay baby within 2 weeks at pinatest niya na nga rin ang ihi ko baka sakaling may UTI ako kaya nananakit ang puson ko. Pinakuha na nga muna ako ng lagayan ng urine ko at sakto ay naiihi na nga ako. Saka naman kami pinagbayad dito sa may cashier. Pagkatapos nga namin magbayad ay pinasa ko na ang aking urine sample kaya lang 1 or 2 hours pa daw ang resulta nun. Kaya naman nagdesisyon muna kaming mananghalian dahil lunchtime na nga at inabot na talaga kami ng gutom dahil ang tagal nga namin naghintay kay doktora. Meron pa nga kasi siyang siniis kaya naman more waiting talaga kami dun sa ospital. Pero at least nakampante na ako na narinig ko ang malakas ng heartbeat ni baby. Pagkatapos nga namin kumain ng lunch ay nakuha na rin namin ang resulta ng aking urine test at mabuti na nga lang ay thank you Lord talaga at negative ako sa UTI. Pero ang sabi ni doktor ay kailangan ko talagang mag-bed rest at magpahinga at ipagpatuloy ko lang ang pag-inom ng pampakapit kay baby. Kaya naman pag-uwi ng bahay ay naghiga na nga ako at namahinga muna. Baby, kapit ka lang dyan. Palaki at magpalakas ka dyan sa tummy ni mommy. Happy New Year everyone! Babu!